rito? Ayan po. Yan ang Pampanga River, the second longest river in the whole Luzon. Grabe! Ang laki ng ilog na to, ibang level. So, itong ilog na to, yan ang ginagamit para magpatubig sa maraming mga palayan dito sa Central Luzon. Matatagpuan ang Kong Dadong Dam dito sa paanan ng Mount Arayat. Bukod sa hatid nitong patubig sa mga taniman, marami rin daw mga nakukuhang isda rito. Kung nakikita niyo yung mga kulay green na nakasabit, yan yung tinatawag na palukso o mga lambat na ginagamit dito sa Arayat. So, every night, binababayan ng mga mangingisda dito, hoping na overnight, may makukuha silang mga karpa. Kasi kapag malakas ang agos ng tubig dito sa Pampanga River, lumulukso doon papunta sa lambat yung mga karpa. Kaya ngayon, let's do it! Hindi po ako lulusong, lulukso lang po. Let's go! Ano, hina na? Aria! Teka, sumasabi? Nakatla po, ma'am. Portretso. Ah! Yan! Eto na! Eto na! Eto na! What the? Buhay pa? Hindi naman, ma'am. Namatay na po. Ha ha ha! Karpa! Rohu carp ang tawag sa uri ng isdang nakuha namin. Bukod sa palukso, may ibang paraan pa ng pangingisda rito. So, may isa pa silang panghuli dito kung tawagin nila pataw-taw. So, mas maliit ito. Ayan, may dalawa. Ay, gumagalaw pa. Yan, may dalawa. Silver carp naman ang isdang ito, mas kilala sa tawag na maya-mayang tabang. Bukod dito sa paraan ng palukso at saka pataw-taw, kung makikita ninyo, meron ding mga nangingisda doon na mismo, diretso sa ilog, sa bangka. Ano naman ang ginagawa nila dyan? Dadala po, ma'am. Pagdadala. Mano-mano naman yung panghuhuli doon. Ang sabi sa akin, may mangunguha lang ako mula sa dam. Kaya ang ganda-ganda ko ngayon. Pero sa itsura ng ilog dito, baka mapaswimming na naman ako. Tuwing umaga raw nangingisda sa ilog ang mga taga rito dahil hindi pa ganun kalakas ang pinapakawalang tubig sa dam. Kapag magandang huli, umaabot daw ng 200 kilos ng isda ang naiuuwi ng kada bangka. Sige, kalma, kalma. Hindi pwedeng masyadong malikot kasi ang problema ay gumagalaw yung bangka. Okay, kaya ko to. Kuya, bakit tayo lumalapit sa agos? Ayoko pong mabasa. Dahil ibibenta nila ang mga huling isda, kailangan pang dagdagan. So, ang nakakatakot dito, mapapansin ninyo, mas lumalapit tayo doon sa lugar na maraming agos. Kasi sabi nila, mas marami daw isda doon sa lugar kung saan mas nabubulabog sila. Tama po? So, saan ba sila nabubulabog? Eh di siya ragasan ng tubig.
Mas delikado yun. Hala, ay, hala, ay, hala, ay. Nakailang beses pa ulit kaming maghagis ng lambat. May huli! Pero wala pa rin. Wala na naman. Fish pa rin. Finally, nakahuli ulit kami. Paalis na kami nang biglang Ang dami naming nahuli. Mas okay pala kapag nagmano-mano dun sa bangka. Yun nga lang, mas delikado. Pero no pain, no gain. Ito ang gain natin. Ang dami nating pang sinigang sa miso. Let's go! masarap humigop ng sabaw tuwing tag-ulan at ang mga nahuli naming karpa perfect daw gawing sinigang. So yung first step po natin is iprito po muna natin siya kasama yung luya para ma-incorporate na yung lasa ng luya dito. Medyo malansa po kasi yung silver po yung tawag na isda na yun. Ito na yung naprito natin na silver carp. Ang ganda ng pagkakaprito. Pero malansa pa rin. No, medyo malansa pa rin siya. Tikman natin ang... Yes. Tikman natin. May lansa pa rin. Pero wag po kayo mag-alala. Pasasarapin po namin to ni Chef. Gagawin kasi namin itong sinigang. Sinigang sa miso. Okay. Sa kumukulong tubig, pagsasama-samahin ng gabi, sibuyas, kamatis at luya. Makalipas ang 5 minuto, isunod na ang puso ng saging at labanos. Durugin ang gabi kapag lumambot na ito. Purong-puro po ito. Saka isunod ang pinigang sampalok. Ito ang magpapasarap talaga dito. Yung asim ng sampalok, kahit papano mamamask niya yung lansa ng karpa. Ilang sandali pa, Ayan! Uy! Parang super lapot na, oh. Ang lapot na niya. Ay, masarap So na. masasarap pa po niyan. Lalagyan na po natin ng miso. Diyos ko, lalagyan pa ng miso. Kalahati lang po. Kalahati. Ano ba ang miso? Fermented soybeans. pwede na rin ilagay ang siling haba, dahon ng kangkong, at ang napritong isda. Saka timplahan ng pampalasa. At luto na po ang ating karpa. Karpang sinigang sa miso. Sinigang na karpa sa miso. Ano kaya ang lasa? Abangan mamaya. Matapos namin maghirap sa paghuli ng karpa, sulit naman kaya ang lasa? Huwag nang patanggalin yan. Tikman na natin ang sinigang na karpa sa miso. Hindi ako usually kumakain ng karpa kasi malansa. Pero ito, subukan natin. Supposedly, natanggal na yung lansa nito dahil pinrito na natin siya sa luya, nilagyan pa ng sampalok tsaka miso. Man muna natin yung sabaw. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Asim kilig. Saktong-sakto yung asim. Gawa nung miso at saka nung sampalok. Tikman na natin ngayon yung mismong karpa. Tikman natin siya na may sabaw. Wala nang lansa. Achieve na achieve. Ayos! Na-achieve namin ang aming misyon na tanggalin ang lansa ng karpa.